Wow na wow! Isang matalinong galaw ni Pangulong Bongbong Marcos, nakakainggitan ni Trump at ng Israel. Inopen kasi ang Strait of Hormuz para sa India ng Iran. PBBM nakipag-ugnayan kaagad sa India para sa mas maraming supply ng langis sa bansa. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang Tehran Toll Booth, ang diskarteng PBBM, nakakainggitan ng mundo. Hala, akala ng Amerika at Israel ay tuluyan ng nasakal ang mundo nang harangan ng Iran ang Strait of Hormuz, habang ang US Navy ay nahihirapang buksan ang shipping lane. Isang matalinong galaw ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na ikinagulat ng mga eksperto. Sa halip na makipag-away, nakipag-ugnayan agad ang Pilipinas sa India, ang bansang binigyan ng Iran ng special pass sa tinatawag na Tehran Toll Booth. Paano naging backdoor ng Pilipinas ang India para makakuha ng murang langis habang ang ibang bansa ay nakapila sa gitna ng giyera? Prime Minister Narendra Modi has held a telephonic conversation with Iranian President Masoud Pezeshkian. In a post on X, PM Modi said he discussed the serious situation in the region with Pezeshkian and expressed deep concern over the escalation of tensions and the loss of civilian lives as well as damaged civilian infrastructure. He said the safety and security of Indian nationals along with the need for unhindered transit of goods and energy remain India's top priorities. Earlier on Thursday, the Indian Prime Minister had said that India is taking steps to safeguard its energy security in view of the global fuel crisis triggered by US-Israel war on Iran. Inanunsyo ni Iranian Foreign Minister Abbas Araki na hindi naman pala completely closed ang Strait of Hormuz. Isinara lang ito para sa kanilang mga kaaway, pero nanatili itong bukas para sa mga friendly countries gaya ng India, China at Russia. تنگه هرمز از نظر ما بسته کامل نیست. بسته است فقط به روی دشمنان. طبیعی هم است، ما در شرایط جنگی هستیم، منطقه جنگی هست. دلیلی نداره به کشتی‌های دشمنان خودمون اجازه عبور بدیم و متحدینشون. ولی برای بقیه آزاد هست. البته آزاد که هست، خب خود اونها کشتی‌ها معمولا اجتناب میکنن به دلیل ناامنی که وجود داره. بعضی از اونها شرکت‌های بیمه‌شون پوشش نمیده به اصطلاح این بیمه جنگی رو و خودشون نمیان رد بشن. و جالب هست که خیلی از این کشورها، یعنی خیلی از این کشتی‌ها صاحبانشون یا کشورهایی که مالک اونها هستن با ما تماس گرفتن و درخواست کردن که ما عبور ایمن اونها رو، عبور امن اونها رو از تنگه برقرار بکنیم و ما برای بعضی از این کشورها که کشورهای دوست ما هستن یا به هر دلیل به هر حال تشخیص دادیم که این کارو بکنیم، نیروهای مسلح ما این عبور ایمن رو فراهم کرد. Ang mga barko ay dumadaan na ngayon sa isang bagong ruta sa loob ng territorial waters ng Iran na binansagang Tehran Toll Booth. May mga reports na ang ilang operators ay nagbabayad ng hanggang $2 million para sa safe passage. Therefore, habang ang US ay nagbabanta ng Epic Fury, ang India ay malayang nakapag-angkat ng langis. Dito na pumasok ang master move ni PBBM. Sa halip na umasa sa tradisyonal na ruta na binabantayan ng US, inutusan ng Pangulo ang Department of Energy na kumuha ng supply mula sa India, China at Russia. Pag-usap na po tayo sa mga bansa na ating mga trade partner gaya ng India at tinalapitan ang China, Japan, Thailand, Brunei, South Korea patungkol sa mga posibleng supply arrangement. Maganda naman ang naging usapan natin, buti na lang at talagang kinakaibigan natin sila at sila ay handang tumulong sa atin. Dahil ang India ay non-hostile sa mga mata ng Iran, ang kanilang mga tanker ay hindi hinaharangan. Pero sa pamagitan ng pagkikipag-ugnayan ni PBBM sa India, ang Pilipinas ay nagkakaroon ng access sa langis na dumaan sa toll booth ng Iran nang hindi tayo kailangang madamay sa gulo. Therefore, nanapan natin ng shortcut ang krisis, nakakainggitan maging ni Donald Trump. A significant diplomatic gesture, Iran has permitted 2 India-bound liquefied petroleum gas tankers to pass via the Strait of Hormuz. According to sources, one of the vessels is already en route. This highlights the strengthening ties between the two nations despite ongoing conflicts in West Asia. Confirming the developments, Iran's ambassador to India spoke during an interview in Delhi. He underlined the strong relationship between the two countries. The ambassador referred to the recent conversation between Prime Minister Narendra Modi and Iranian President Masoud Pezeshkian. The development comes at a crucial time. The Strait of Hormuz, one of the world's most critical routes for oil and gas shipments, remains a sensitive flashpoint amid rising regional tensions. Idiniklara na ni PBBM ang National Energy Emergency para pabilisin ang pagbili ng langis mula sa mga third party sources gaya ng India, Japan at Singapore. Pero ang focus ngayon
ay ang India dahil sa kanilang direktang linya sa Iran. Ito ay isang matalinong paraan para i-diversify ang ating supply at bawasan ang ating high dependence sa Middle East. Well, essentially, it is now confirmed that two LPG tankers are heading towards India, and the Iranian side has given approval for that. Now, these LPG tankers, one of which is believed to be Shivali, is heading towards India. The movement has been started. The other is going to cross perhaps the Strait of Hormuz very soon. Therefore, habang ang Israel ay abala sa pag-target ng power plants, ang Pilipinas ay abala sa pag-fill up ng ating national reserves. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Ang katarungan ay hindi laging nakukuha sa pamamagitan ng dahas. Madalas ito ay bunga ng katarungan at maingat na pananalita. Ang isang matalinong leader ay alam kung kailan lalaban at kung kailan gagamit ang diplomasya para sa ikabubuti ng kanyang kawan. Sabi sa mga gawa 7 verse 22, at tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Ang karunungang ito ay biyaya na ibinigay sa mga naghahanap ng kapayapaan para sa kanilang bayan. At ang kailangan natin ay awa ng ating Panginoong Hesus upang ang mga toll booths at kasunduang ito ay maging malinis at walang bayad ng korupsyon. Therefore, ang diskarte ni PBBM ay patunay na ang soft power ay mas matalas pa sa anumang missile. Kaibigan, sa gitna ng krisis sa langis, huwag kang mawala ng pananampalataya. Lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus. Siya ang tunay na nagbubukas ng mga pintuan at mga dagat na walang sino mang makapagsasara. Isuko mo sa Kanya ang iyong pangamba tungkol sa ekonomiya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa karunungang ibinibigay mo sa aming mga lider upang humanap ng paraan para sa aming ikabubuhay. Salamat sa pagkakataong magkakuha ng supply mula sa aming mga kaibigang bansa gaya ng India. Gabayan niyo po si Pangulong Marcos Jr. na manatiling matalino at mapayapa sa kanyang mga desisyon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kawalan ng pag-asa. Pero higit sa lahat, o aming Panginoon Diyos, naway ang langis na dadaan sa mga rutang ito ay maging sapat para sa bawat Pilipino. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin at sa inyo pong walang hanggang pagmamahal sa bawat isa. Nawa po ang inyo pong presensya ang manatili sa bawat isa at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at amin na pong isinusuko ang aming buhay sa inyo mula ngayon at magpakailanman. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.